So ayan mga pre, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, eto po, may isang balita po ngayon mga pre na pinag-uusapan po. Siyempre, mainit-init po ito mga pre, 'di ba? Kakaiba po ito. Kasi may mga reklamong isinampa at ngayon ay nasa kamay na ng piskal. Nako. Ang dating executive ng Yansun Group Bus Companies na si Antonio Tony Zerna ay nagsampa ng mga reklamong perjury at falsification laban kina Olivia Yanson at Leo Ray Yanson. 'Di ba? At habang naghihintay ang lahat kung ano ang magiging resulta ng mga kasong ito, may mga tanong na hindi pwedeng baliwalain. Okay. Ito po yung mga katanungan mga pre no, na kailangan talagang seryosohin po. Oo. Ayon sa mga ulat, ito po bigyan ko po muna kayo ng idea mga pre. Ayon po sa mga ulat, si Tony Zerna na nagsilbi sa Yansun Group sa loob ng maraming dekada ay nagsasabing ang ilang sinumpaang salaysay at corporate documents na ginagamit laban sa kanya ay naglalaman umano ng mga yung maling impormasyon mga pre. Naku po. At dahil dito, nagsampa siya ng reklamong kriminal. Ayon naman sa kanyang abogado na si Attorney Dino De Leon, layunin ng mga reklamong ito na panagutin ang sino mang gumawa umano ng maling sworn statements na naging batayan ng kasong isinampa laban kay Zerna noon. Mahalagang tandaan, mga reklamong ito ay nasa legal na proseso pa lamang. At wala pang pinal na desisyon ang hukuman kung may pananagutang kriminal ang inirereklamo. Pero, ito ang hindi maiiwasang pag-usapan. Kung ang isang tao ay naaresto, nakulong, napahiya sa publiko, at pagkatapos ay naakwit ng korte, natural lang na itanong, may dapat bang managot kung mapapatunayang may maling ginawa sa proseso? May dapat bang managot po? Yun po yung tanong. Hindi, tanong ko, tanong ninyo, tanong nating lahat. At dito na nagiging mas, alam mo yun, mapapaisip tayo. Oo. Malinaw na noong administrasyon. Naku, ito na naman po. Administrasyon. Malinaw po na noong administrasyon ni Digong Duterte, madalas makita sa publiko ang pagiging malapit ng pamilya Yanson sa kapangyarihan. Kumakapit, matibay. Makikita po siya sa mga okasyon. Sana all talaga. Sana all. Di ba? Makikita sa mga picture, selfie. Makikita sa yung presensya niya, di ba? Siyempre, mapapaisip ka, tangina, ang lakas mo kay Digong nakikita ka sa publiko, kasama-sama yung dutahe na yan. Tibay mo talaga. Pero ang mas mahalagang tanong ay hindi kung sino ang kakilala. Ang tanong ay, eto po yung tanong, may naging epekto ba ang pagiging malapit sa kapangyarihan sa mga pangyayaring naganap sa loob ng kumpanya? Kung kayo po yung tatanungin, ano po yung sagot nyo? Alangan namang magbulag-bulagan tayo dito. Alangan naman sabihin natin wala. Yung iba magsasabi rin dyan, syempre, malapit well, kanya-kanya tayo ng opinion, di ba? Pero isipin nyo, dikit ka kay Dutae, ka-close mo. Alangan namang walang impluwensya yan. Ito rin ang mga isyong ibinangon ni Attorney Dino De Leon sa kanyang mga pahayag. May epekto ba sa paraan ng pagtrato sa ilang empleyado? Kasi, di umano, marami pong empleyado yung mga pinagtatanggal. Grabe, kawawa po, no?
May kinalaman ba ito sa mga alitang naganap sa loob ng kumpanya? At may naging impluwensya ba ito sa mga pangyayaring nauugnay sa pamamahala ng kumpanya? 'Di ba? Oh. Kung may sagot ang mga tinutukoy sa mga tanong na ito, ayan alam nyo, para sa akin, kasi dikit ka dun, nakadikit ka kay Digong, malamang sa malamang po, may ano yan, may kababalaghang nangyayari. Mm. Mm. Kasi alam niyo mga pre, kapag ordinaryong, ito pag-usapan ko natin ito, kapag ordinaryong tao ang may kaso, mabilis po yung proseso, mabubulok ka po agad. Diba? Mabilis ang paghusga, lalo na kung ikaw ay walang-wala, diba? Mabilis ang pagkalat ng balita. Pero kapag malaki ang pangalan, biglang hintayin natin ang legal process. Tama naman po yun. Siyempre, hintayin po natin. Pero dapat pare-pareho po. Diba? Kasi sa panahon po ni Digong talaga, ang batas ay para lang sa mga mayayaman. Pag mahirap ka, kulong ka, patay ka pa. Dapat kasi, wala tayong VIP, very important person sa pagdating sa batas. Diba? Walang espesyal na pila sa hustisya. Dapat walang ganun. Mahirap ka man o mayaman, dapat pantay-pantay po yan. Pero nakikita po naman natin sa panahon ni Digong. Pabor sa mga mayayaman. Lalo na, kung dikit ka kay Digong, pabor sa'yo yung batas. Kahit ikaw pa yung may sala. Pangkalahatan po itong sinasabi ko, Pangkalahatan. Dapat pare-pareho, dapat walang VIP sana. Walang espesyal na pila sa hustisya, diba? At walang apelyedong mas mataas kaysa sa katotohanan. Ang problema, pag dikit ka doon, apelyedo mo to, tapos may sala ka, mas mataas ka pa sa katotohanan. Kung walang kasalanan, patunayan po sa korte. Kung may ebidensya, harapin. Ganun po kasimple sana. Diba? So, at ngayon, isang tanong ang gustong marinig ng publiko. Diba? Ako tanong ko rin po ito, ikumpara niyo po yung panahon ni Digong sa panahon ngayon ni PBBM. Sino po yung mas nauunang makulong ngayon? Yung mga napatunayang nagnakaw? Okay? Kasi wala pong VIP kinukumpara ko lang po. Wala pong VIP dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikumpara nyo na lang po sa panahon ni Digong mga pre. Basta tropa niya, sagot niya. Dikit sa kanya, sagot niya. Ayun po yun. Diba? Pag malapit ka kay Digong, congratulations. Sa panahon ni Digong, Ayan So, kayo po, ano po yung inyong mga komento dito? Ano po yung mga reaksyon? Paki-comment naman para mabasa po natin yan. Ayan. Syempre mga pre, kailangan po natin ng inyong mga opinion kasi nagbabasa rin po tayo niyan. Ayan At yun na nga. Yung mga nakadikit ngayon, yung nakadikit noon kay Digong, sila po ang talagang may kapangyarihan noon. Kahit bali-baliktad po yung mundo, kahit sila pa yung may kasalanan, hindi, alam mo yun, magagawa nila ng solusyon kasi may kapit Diba? So, yun po yun. Pero, sabi ko nga sa inyo, sa panahon ngayon, ni PBBM, wala na pong ganun. Okay? Lahat po ng Pilipino, pantay-pantay, mamayaman ka man, umahirap. Yun po. Yung talagang magandang pamumuno. Diba? Kasi ito mga pre, ang usapin pong ito, hindi lamang po tungkol sa isang pamilya, kundi tungkol sa isang kumpanya po. Okay? Usapin ito ng pananagutan,
Usapin ito ng tiwala po ng bawat Pilipino sa ating batas, 'di ba? Kung may alegasyong kailangang imbestigahan, magkakaroon ng patas talaga na proseso sa panahon ngayon ni PBBM. Okay? So sa huli po, dapat po talaga na mapanagot, no? Itong mga taong ganito, kakapal yung muka, no? Na alam mo 'yun, parang pinapaikot nila yung gobyerno nung tropa niya pa yung nandyan, 'di ba? So pangit, hindi katanggap-tanggap 'yun. Sana may managot, no? Sana managot po yung mga 'yan. Yung mga nagpaikot noon sa batas. Sila na nga yung may kapalpakan, pero dikit sila kay Dutae, 'di ba? So ang nangyayari, sila pa yung nagiging safe, 'di ba? Ang kawawa yung mga manggagawa. Yun po yun. So, ano po yun yung opinion dito? Reaction, comment po para mabasa po natin yan. And this is Ballpoint Man. Magkita-kita po tayo sa live natin maya-maya. Yan, at hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat po. Magandang araw po sa lahat.